Amen. So magandang gabi po sa lahat po na sumusubaybay sa ating live Bible study. At tunay nga po na nasa 399 night na po tayo at tuloy-tuloy lamang po tayo na maglingkod at purihin ang ating Panginoon na syempre po atin po muna awitan at itaas ang ating Panginoon. At yung mga nasa bahay po ay maaari niyo po kami sabayan na nandito na umawit at sayawan ng ating Panginoon na pangungunahan po ang awitan na ito ni Gwen. Magandang gabi po sa inyo lahat.
Maraming salamat, Pastora. Pastora Jo. The third. Yung isa, the second yun eh. Yun. Yun. The third. Oo. Ang galing. Oo. Ayusin mo doon, video. Lakasan mo ng konti. Maganda yung talakayan natin ngayon. Maaring maraming nagtanong, bakit nakikita? Paano nila nalalaman? Ano? Okay, ganito kasi yun. Romans 1:20. Impoy? Si Impoy. Ano ang sabi doon? Mula pa ng? Hindi ako na. Mula pa ng likhain niya ang sanlibutan at ang kalikasan na di nakikita. Ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos ay maliwanag na inihahayag ng mga bagay na ginawa niya. Kaya't wala na silang maidadahilan. So si Lord, lahat ng tao mga kapatid, si Pastora sabi niyo, ganda ng ngiti. Hi po. I love you, Pastora. Okay. So, ang sabi ng Biblia, mga kapatid, teka muna, nadidistract ako sa mga raming nakasubaybay. Okay. So, lahat daw ng maaari nating malaman tungkol sa Diyos, ay maliwanag na inihayag niya. Sabihin, lahat na ng mga bagay-bagay na dapat nating malaman, inihayag na ng Diyos yan eh. So, marami siyang kapahayagan. No? Kaya wala nang may dahilan ng tao. Sasabihin ng tao, hindi, wala namang nagsabi sa akin may impyerno. Sino sabing walang may sabi? Minsan naririnig mo nga sa kapitbahay, impyerno namang buhay ito. O di, narinig mo. No. O pag nakakita ka, wow, parang langit ang buhay nila. Saya. O nakita mo na, pinag-usapan yung langit, pinag-usapan din ang impyerno. So, dito mga kapatid, lahat ng mga bagay-bagay na dapat natin malaman, inihayag na ng Diyos, kaya wala na tayong may dahilan. So hayaan natin, Lord, muli at lagi, usapan natin, humbleness. So dyan sa iyong paanan, mananatili ako. Ikaw ang bida, ikaw may taas, ikaw maparangalan. Yan. Nakikita na naman kita, Lord, na nakaupo sa iyong trono. Lord, lagi ikaw bida. Bida, ikaw ang bida, ikaw ang luwalatiin, dakilain, parangalan. Sambahin, paglingkuran, alipin mo lang ako. Gagampanan ko lang ang aking maliit na gampanin na inatang mo sa akin. So Lord, we allow the Holy Spirit to teach us, to guide us in Jesus' mighty name. Amen. Okay, so tingnan natin sa Genesis chapter 18. Yan. Genesis chapter 18. May binanggit doon maganda si Lord mismo kay Abraham, no? Sinabi niya doon, may magandang word doon nag-strike lang ngayon. Sige. Sabi niya doon, hindi ko na, dito, sige, sa verse 17. Okay, 16, 17, 18. Nang umalis ang tatlong lalaki, inihatid sila ni Abraham sa labasan. Umahon sila sa isang dako na natatanaw ang Sodoma. Sinabi ni Yahweh, hindi ko dapat ilihim kay Abraham ang aking gagawin. Yun, nakita nyo? So meron talaga siyang papahayagan sa kanyang mga lihim na mga panukala, sa mga plano niya. O ano sabi niya? Hindi ko pwedeng ilihim kay Abraham ang aking gagawin. Yamang pinili ko siyang maging ama ng isang makapangyarihang bansa. Yon. Verse 19, pinili ko siya upang ipasunod niya sa kanyang lahi ang aking mga utos sa pamagitan ng paggawa ng matuwid at pagpapairal ng katarungan sa gayoy. Matutupad ko ang aking pangako sa kanya. Ano ang sabi? Hindi niya ililihim Meron talaga siyang pagpapahayagan Meron siyang revelation sa mga tao na pinili niya, na nais niyang pahayagan. So, halimbawa, dito po sa Numbers chapter 12, verse 6 and 7. Tingnan natin. Numbers. Hindi ko na kayo babatiin. Napakarami nyo. Mahigit 400 kaagad kayo. 420. So, maubos yung oras ko pag binanggit ko yung mga pangalan nyo. Anong sabi? Sinabi niya, pakinggan ninyo ito. Kung ang sino may nais kong hiranging propeta,
Napapakita ko ako sa kanya sa pangitain at kinakausap ko siya sa panaginip. So, ibig sabihin si Lord talaga, pag meron siyang, halimbawa, gusto kanyang piliin bilang propeta niya o lingkod niya na magpapahayag ng mga gusto niya, dadaan yan sa panaginip o kaya sa pangitain. Through dreams and vision. Kay Moises kasi kakaiba eh. O, sa 7. Ngunit kaiba ang ginawa ko kay Moises, pagkat siya lamang ang lubos kong napagkatitiwalaan sa aking sambahayan. Sige. Kinausap ko siya ng harapan at sinabi ko sa kanya ang lahat sa maliwanag na paraan. Hindi sa mamamagitan ng talinghaga, at siya lamang ang nakakita sa aking anyo. Bakit kayo nag-uusap laban sa kanya? So, iba yung kay Moises kasi lantaran talaga sila nag-uusap ni Lord. So si Lord, marami siyang kapahayagan eh. Marami siyang paraan para malaman natin yung gusto niya. Sa pamagitan din ng Word of God talaga, dito actually, lahat ng nakikita ninyo pinahayag ni Lord, nakasulat lahat sa Biblia. Kaya lang, siyempre, yung mga tao kasi kuminsan to see is to believe. So hanggat, sabi naman ng hanggat di kayo makita ng milagro, kababalagan, ayaw ninyong maniwala. Kaya si Lord gumagawa ng himala para i-prove sa kanila. So dito naman ngayon sa ating pag-aaralan mga kapatid, ay kung alam lang po natin na ang Diyos ay hindi naman maramot yan eh. Lahat ng gusto natin malaman patungkol sa Kanya, gusto naman niyang malaman eh. Ngayon, may mga lihim na lang. No? Deuteronomy 29:29. Ano yung mga lihim? Yung lihim na yun, ikaw at ang Diyos lang. So, bawat isa sa atin may kanya-kanyang lihim yan eh. Na hindi mo pwedeng ilantad, ibulgar, na kayo lang ng Panginoon ang nakakaalam. Kung bakit? Kasi mayroon naman eh. May mga bagay na manatiling lihim. At yaon ay para kay Yahweh lamang. So, mayroon talaga eh. Mayroon eh. Mayroon talaga. So, yung mga bagay na nais natin malaman, Ngunit ang kautusan ay nahayag sa atin at sa ating mga anak upang ating sundin. So, meron talagang lihim. The secret things belongs to the Lord. So, may mga bagay-bagay na inihayag ng Lord para tayo wala nang may dahilan. So, ano ba, Pastor, ang ibig mo sabihin? Ang Diyos kasi, marami siyang grupo ng mga lingkod niya na alimbawa na lang sa Bagong Tipan, 5 yon. Apostol. Ano ibig sabihin ng apostol? Sila yung mga church builder, no? Sila yung church father, mga ganon. Propeta. Ang propeta, 2. Foretelling. Ibig sabihin, nakikita nila yung hinaharap. Meron namang foretelling. Yung ipinapayag nila yung gusto ng Diyos sa oras na yon. Ang evangelist, yun ay hindi pastor yan, kundi tagapangaral lang ng mabuting balita, parang tao maligtas. So may pastor para mga laga at teacher. So lahat nandyan. Kaya nga mga kapatid, marami siyang kaparaanan. No? Para yung mga bagay na gusto natin malaman tungkol sa Kanya, idadaan niya yan eh. At tulad halimbawa sa Amos chapter 3 verse 7. Hindi siya gagawa ng anumang bagay maliban na ipahayag niya sa kanyang lingkod. Padadaanin niya talaga eh. Hindi ba sinabi ko sa inyo, hindi pa lumitaw noon yung COVID, sinabi ko abangan niyo yung COVID, coronavirus. So bakit? Paano ko nalaman yun? Yun nga, hiwaga. Ano sabi doon? Tunay na si Yahweh ay di gumagawa ng anumang bagay na hindi pinababatid ang kanyang balak sa mga lingkod, ang mga propeta. Yun, teka muna, Bidyong, pahiramin mo ako ng mukhang nakalimutan ko i-charge yung aking cellphone. Hindi ko masusubaybayan yung So, tunay na ang Panginoong Yahweh ay di kumikilos kung hindi pababatid sa mga lingkod niyang mga propeta. Tama? So, inire-reveal ng Lord ang gusto niya na malaman natin sa pamagitan ng kanyang mga lingkod. Tama? So, kailangan ang lingkod niya ay very sensitive sa gusto ng Panginoon. Katulad halimbawa ng malalim na salin po ay Jeremiah 10:21.
Jeremiah 10:21. Sapagkat ang mga pastor ay naging tampalasan. Oh, bakit naging tampalasan? Kasama kaya ako dyan? Hindi po. Mga eh. O, baka isa yata ako dyan. O, tingnan mo, bakit tinawag na tampalasan? At hindi. Sige na. At hindi nagsisisangguni sa Panginoon. Oh, Kaya't hindi sila nagsisiginhawa at lahat sila ay kawan ay nangalat. at lahat. Nilang kawan ay nangalat. Oh, yun ba ako? Hindi po. Ay, salamat naman, Lord. Hindi ako napabilang dyan. Kung nagkataon, patay. Lalo nga po tayo dumami, lumawak. Abangan pa ninyo itong after nitong pandemic na ito. Tingnan nyo kung paano lalong lumawak. Dahil pinakita na sa iyo, Pastor eh. No, yung gagawin natin, malaki. Malaking gawain, mga lingkod ng Diyos na patay, mabubuhay. No, patay, andap-andap. Pero meron talagang patay na literal na mabubuhay. Kaya nga, yung inabangan ko kay Ate Gina, yung spirit of death, yung ahas yan na pupulupot, di ba nakita nyo kanina, Ate Tess? Naku, galing ni Katkat. Very good. Kaya, kaya ganyan yan si Kat, baka kala ninyo. Noon kala ninyo walang silbi, parang pabigat. No, kasi pasaway. Oo. Siyempre, habang tumatagal siya kay Lord, lumalalim siya. No, lumalalim. At sa lalim niya, kailangan pang hukayin bago natin maabot. Thank you, Kat. Alam niya na kasi. Dapat may kanya-kanya eh. Minsan yung yung dalawa, kailangan dipukpuk pa eh. Kung alam gagawin eh. Itong dalawang pastoran na ito dapat alam na nila automatic eh. Si Ate Tess, alam talaga niya yun. Uy, ano ba yan? Uy. Uy, Donna, wala akong sinasabi ha. Wala akong sinasabi. Kanina ginulat ko si Don eh. Kinoryente ko. Nako, may binitawang salita. First time ko narinig kay Donna yun. Ate Gina. So, yan po, mga kapatid. Ngayon, dito kasi sa pag-atake ng COVID na ito, pag hindi mo talaga alam, ay matataranta ka, kaya mamamatay ka talaga eh. Maramdaman mo, parang yung puso mo lumalabas na sa loob ng katawan mo. Tapos yung paghinga mo, inahabol mo na. Nauupos na parang kandila ka. Ako naman, yun ang inaabangan ko kasi yun yung time, yung spirit of death na umaatake. Kaya kanina, hinuli ko yan eh. Yung spirit of death sa'yo. Di ba, Ate Tess, ano yung nakita niyo sa kanya? Sabi mo, bigyan niyo kasi ng mic. Dami-daming mic. Ito si Pidyong, dipukpok din ito eh. Kailangan palagi dapat ready eh. Kasi may mga kapahayagan kasi. Oh, sige, anong sabi? Nakita ko po yung ahas na nakapulupot sa tubo ng kanyang puso. Tapos, merong malaking kamay na pumipiga sa kanyang puso. Kaya, yun ang nagiging dahilan kaya nahirapan siyang huminga. Oh, yun. Paano kung di natin nasaway, hindi natin nahabol? Wala. Tigok, si Ate Gina. Pero di ba may sinabi pa naman si Lord na hindi mo na siya mamatay, ano? Opo. Bakit? Kasi wala tayong uutangan. Ate Gina, narinig mo ba yon? Hindi ka pa mamatay. Sinabi ng Lord kay Ate Tess bakit daw Ate Tess, ulitin mo. Sabi ko, Gina, hindi ka pa mamamatay. Bakit? Sabi niya, kasi wala kaming uutangan. Kawawa yung aming mga ampon. Ayun nga. Kaya mga kapatid, totoo yan, Ate Gina. Kahit babayin kita, maniwala ka. Iba ngayon yung power yung anointing na nasa loob ko Iba eh. Iba. Maniwala kayo. Kaysa grabe yung pag-accelerate natin. Ngayon, so paano natin malalaman? Paano ba natin malalaman itong mga kapahayagan ng Lord? Although lahat yan nakasulat sa Biblia, pero may mga tao talaga siyang pinili na tinatawag niyang tagakita. Ayan. Sige. Sa unang Samuel 9:9, lahat impoy malalim na salin na. Basta tagakita, malalim na salin. Okay. Malalim na salin. Puro tayo tagakita.
Ayan. Nung una sa Israel, pagka ang isang lalaki ay mag-uusisa sa Diyos, ay ganito ang sinasabi, halika at tayo pumaroon sa tagakita. O ano sabi? Halika Oo. at tayo pumunta sa tagakita. Sige. Sige, may kasunod. Sapagkat yaong nga ang tinatawag na propeta, ngayon ay tinatawag ng una na tagakita. Yon. So, karaniwan talaga sa prophet, tagakita. Kayo, tagakita kayo, kitang-kita nyo yung langit. Nakita nyo na yung impyerno, nakita nyo na kung paano kumalat yung COVID. Ano pa ba? Nakita ninyo kung ano yung gusto ng Lord. Nakita nyo yung mga taong nasa impyerno, kung ano yung sinisigaw. No, kung ano ginagawa nila. So, ipinakita sa tagakita Okay, sige. Sa unang kronika, 9:22. Sige, sundan mo lang po. Puro malalim para isulat ninyo, puro malalim ha. Okay, sige. Ano sabi? Unang kronika. Lahat ng mga ito na mga napili upang maging mga tagatanod pinto sa mga pintuang daan ay 212. Ang mga ito'y nangabilang ayon sa talaan ng lahi sa kanilang mga nayon na siyang pagkatiwalaan sa kanilang katungkulang ni David at ni Samuel na tagakita. Yan. Kaya si David, ang hirap talunin. Kasi meron siyang, hindi lamang propeta, tagakita. Alam nila kung ano dapat gawin. Mamaya, makukuha natin. Chapter 21 din yan, verse 9. Boy. Sige. Papakita ko na marami silang mga tagakita. At nakita ko dito karaniwan ng mga musician na talagang dedicated kay Lord, naging tagakita. Oho. Sige, kunin natin lahat ng verse. Sige. 21 verse 9. Ng unang kronika din. Puro kronika ito. Sige. At ang Panginoon ay nagsalita kay Gad na tagakita ni David na sinasabi, Sino ngayon yung tagakita ni David? Gad. Yun yung nakakita nung anghel na pumatay ng 70,000 na nakatayo sa bukid ni Arauna. Kung walang tagakita si David, hindi alam ni David kung ano gagawin niya para matigil yung salot. Kaya importante. Kaya ako, sa mission, kaya sabi ko, yan, kasama itong tagakita ko. Si Ate Tess, Pastora Joby, si Kaina, si Renalyn, at saka ito si Marjorie. Bukod pa yung mga ilang pastor natin. Kaya, pag pwede kayo, pero may maiwan dito, siyempre. Marami naman kayong tagakita Katunayan, sinabi na sa pag-mission daw natin, mga 2 manunugtog na talagang marunong. Marunong ka ba, Bilog? Dasier ka nga, musician Kailangan kasi pag sinabi ko, G, alam mo na kasunod. Hindi pwedeng nangangapa. Kanina nakita ko nangangapa ka pa Ang alam mong itataas sa G, mataas sa 2 yung pitch. E. Dapat alam nyo na. Ito si pwede ito si Dieter. Pwede yan. Pwede, yan. Ayan pwede yan. Pwede na ihulog sa dagat yan. Sige. So, yan po, ang tawag kay God ay tagakita ni David. Ang galing sa chapter 25 din yan, verse 5. Chapter 25, verse 5. Lahat ng mga ito ay mga anak ni Haman na tagakita ng hari sa mga salita ng Diyos upang magtaas ng sungay at ibinigay ng Diyos kay Haman ay 14 na anak na lalaki at 3 anak na babae. Ulitin mo. At ibinigay... Hindi, puro malalim. Ito nakasulat ng mga ito. Unang Kronika 25:25. Yan, lahat ng mga ito ay verse 5. Sige. Lahat ng mga ito ay mga anak ni Haman na tagakita ng hari sa mga salita ng Diyos. Nakita nyo? May mga hari kasi na hindi din nila nakikita yung mga salita ng Diyos na tugma.
Kailangan meron kang tagakita sa salita. Diyan ako magaling. Yan yung gift ko, tagakita ako sa salita. Kasi maraming nagtuturo, hindi nila nakikita yung nakikita ko eh. Oh, kahit theologian yan, doktor yan, masteral yan. Pag nagturo ko, alam mo naman, Brother Jis yan. Meron pa nga isa doon eh, parang nag-aaral sa Bible School, parang ayabang yun oh. Oh, yabang. Bang, talagang tinitingnan niyang mabuti, eh, pinagmamasdan ko. Mapapagod ka sa kakahabol. Noon na, nasusundan niya ako sa ano niya eh, sa cellphone niya eh. Ang ginawa ko, pinagsunod-sunod ko yung verse. Na walang kodigo, lahat sinabi ko, numalaon, nakita ni Brother Jis eh. Ano, Brother Jis, nakita mo? Numalaon eh. Katabi ko eh. Kasi ganito, pinagmamastan ko. Oo. Dahil kung walang hawak na Bible, kala niya, yung basta nagsasabi ka ng verse, at nagbibigay ka ng kung anong talata na hindi sa kasigurado. Oo. Ang ginawa ko na lahat ng sinasabi, hinahabol niya sa cellphone. Mm. Nung marami na, nakita niya, tama naman. Oo. Eh, nung sinunod-sunod mo na, nataranta na, nakinig na lang. Eh kasi nga, hindi sila tagakita sa salita. Itong si Haman, tagakita ito ng hari sa salita ng Diyos. Kaya dapat talaga, mayroon talaga isa sa atin. Hindi na eh. Ako na yan kasi dyan na ako ano eh. Ako yung tagakita dyan sa salita ng Diyos eh. Maraming preacher, hindi nila nakikita ko. Kaya pag nagturo ako, nakanganga eh. Nakanganga sila dahil hindi nila pa napakinggan yung napakinggan ko eh. Pastor, Oh, sabi nung pastor doon sa pinuntaan natin. saan? Doon, hindi ko na matatandaan kung saan eh. Basta sabi niya, Sa ano yun? Puerto Galera. sabi niya, naku, grabe. Walang wala kang Bible. Pero yung kanyang verse, yung isa umabot ng 500. Yung isa nalistan lahat, umabot ng kulang 1,000 ng verse. Grabe tong pastor na to, sabi. Eh kasi nga, hindi nila nakita. Eh ako tagakita. Ng salita ng Diyos. Para kung si Haman nung kapanahunan na yun, na tagakita ng hari. No? So, marami naman nagbabasa ng Biblia, kaya lang, marami silang hindi nakikita eh. No? Sa unang Kronika 29:29. Sige po, sige. So, sino-sino ba yung mga tagakita? Si Gad, si Hanani, si Ido, si Samuel. No, yan, sila yun eh. Si Asap, yan. Mga musician yan eh. Ano sabi? Ang mga gawa nga ni David na hari, na una at huli, narito, nang asusulat sa kasaysayan ni Samuel na tagakita, at sa kasaysayan ni Nathan na propeta, at sa kasaysayan ni Gad na tagakita. Nakita nyo? Isang propeta, dalawang tagakita dyan. Eh, paano matatalo si David? Paplanuin pa lang ng kalaban, pinadadama, pinaalam na ng Diyos dito sa tagakita. Kaya mga kapatid, hindi makapormay kalaban eh. Katulad kanina, tuwan-tuwa ako doon sa kapahayagan ni Lord eh. Manggugulo sana Satanas eh. Yung sa ating ginagawa ng pagsamba, nagsalita si Lord. Mga anak ko yan. Huwag mo silang guluin, sabi ng Lord. Nakita ni Gwen, ang galing yan oh. Nakita mo rin ba si Kay na yon? Ha? Ano? Ang sinabi naman po sa akin ng Panginoon, yung nagdilim po, sabi po niya, ganyan ang kadiliman kapag nawala ka sa piling ko, kapag hindi ka na sumamba sa akin. Kaya dapat dito ka lang sa liwanag, unti-unti ka lagi kang magpupuri, lagi kang magpapasalamat at sasamba sa akin. Lagi mo rin akong aawitan. Yan. Nakita ninyo, no? So, ang galing ng ating Panginoon. So, kanino niya inireveal? Minsan sa kanila, ano sinabi? Ano kapayagan? Doon ako nagtatanong. Sa salita ng Diyos, hindi nyo alam yun. Pinakita sa inyo. Pero pagtanong naman kayo sa salita ng Diyos, sa Biblia ba'y nakita ko? Doon naman ako magaling. Bibigyan ko kagad ng talata yan.
na nakasulat. Kasi ako, tagakita sa salita. Kayo naman, tagakita ng nais ng Diyos, ng mga plano ng Diyos. So, kayo yung the seer. Kaya nga, kompleto tayo eh. Dapat ito yung ma-develop sa lahat ng churches eh. No? So, sa buhay ni David, kaya nagtatagumpay siya kasi may mga nandyan sila Sadok, sila Abiatar. O dalin mo dito yung epod. Alamin mo nga kung tayo magtagumpay. O, nakita nyo? Doon sumasangguni si David eh. No, doon siya sumasangguni sa mga tagakita. Kasi yun ang mag-guide eh. Okay. Sa ikalawang Kronika 9:29. O, sino naman ito? Nadagdagan sila. Sige. Basta puro malalim. Ang iba nga sa mga gawa ni Solomon na una at huli, di ba nangasusulat sa kasaysayan ni Nathan na propeta at sa panguhula ni Ahiyas na Silonita Oh. at sa mga pangitay ni Ido na tagakita tungkol kay Jeroboam Oh, na nakita anak nyo ni si Nabat. Ido. Si Ido na tagakita. Alam niya kung ano mangyayari. Ganito kasi yan mga kapatid. Noon, nung si Solomon ay bata pa, na-unite niya yung 12 tribes of Israel. Ngayon, may utos ang Lord na huwag siya mag-asawa ng mga hindi nila kalahi. Nakapag-asawa ng mga lahi ni Jezebel. 300 yun yung mga babae na naging kabit niya. So, bawat babae na ito may Diyos-Diyosan. So, ipinasok niya doon sa templo na naging sanhi ng panibugo ng Diyos at pag-alis ng Diyos. So, ano po ang nangyari? Ngayon, sa pamamagitan ni Ido, pinakita na kay Solomon, may lilitaw kang kalaban. Yun nga si Jeroboam. Na ang nagmamana, ang kasunod na magmana dapat ng kaharian, si Rehoboam. Ang nangyari, umalsa, humiwalay ang 10 tribo. Sa pangunguna nitong si Jeroboam. So ang natira na lamang sa anak ni Solomon na si Rehoboam ay 2 tribo. Kaya nahati yun eh. Di ba sabi ng babae, Samaritana ako, Hudyo kayo. Pero isang lahi lang yun. Yung 10 tribes, ang kapital, Samaria. Yung 2 tribo, kapital, Jerusalem. Pero isang lahi yun, anak lahat ni Jacob yun. Kaya lang, nung magkasala nga si Solomon, nahati ngayon yung kaharian sa dalawa. Northern Kingdom at saka yung Southern Kingdom. Yung Southern Kingdom nahati, dalawa lang na tribo. Yung Northern, yun yung 10 tribo na pinamahalaan ni Jeroboam. Ito yung nakita kaagad ni Ido. So hindi pa nangyayari, buhay pa si Solomon, nakita na ni Ido kung anong mangyayari pag namatay si Solomon. Pinapatid na eh. So ganyan din dito sa atin. Hindi pa nangyayari, pinaalam na eh. Yung iba naman, walang kaalam-alam. So dapat makinig sila. Ang problema naman kasi, sino ba naman tayo para pakinggan nila? Kasi ang titingin naman nila sa sarili nila, ang gagaling nila talaga. Magagaling hindi naman lumalago ang gawain nila. Habang tumatagal, kumukunti. Tapos yung mga tupay kumakalat. Di naman nag-prosper. Pero magagaling. Tayo hindi magaling. Dahil ang magaling sa atin si Lord. Magaling lang tayo magbida kay Jesus. Magaling lang tayo magtaas. Magaling lang tayo sa salitang pantao. Magaling tayo maglambing. O babawan pa rin natin, magaling tayo mang-uto kay Lord. Ayun, ang tamang salita. Nauuto natin eh. Si Lord naman, tuwan-tuwa naman. So marami pa po diyang mga na mga talata na pinoprove ko sa inyo mga kapatid na mayroon talaga mayroong tagakita. Si Amos tinawag ding tagakita. Wag na, hahaba tayo sa tagakita natin eh. No. Okay? So babalik tayo. Nawa, mga kapatid, ay marami kayong naintindihan tungkol dun sa dasiir, sa tagakita. O ito, sasampulan ko kayo. Pastor, mayroon ba niyan sa Bagong Tipan? Mayroon. Bilang best dinikdik ni Brother Jess yun eh.
Unang Korinto 12:10. O, tingnan ninyo. Sige, sundan nyo yung mga talata para malaman ninyo. No? O, sige. Ano ang sabi? At sa iba'y ang mga paggawa ng mga himala. O, At sa iba'y hula. sandali lang. Nandyan yung mga iba't ibang kaloob. Yung makagawa ka ng himala. Eh kung himala rin lang ang ating pag-usapan, sa dami ng himala. So may gift tayo ng ganun. Isa pa, ano? Sa iba'y? At sa iba'y ang mga paggawa ng mga himala. Oh. At sa iba'y hula. O hula. O yun. Di ba? Eh, hindi pa nangyari. O sabi ko, abangan nyo, may bulkan na sasabog. Eh kasasabi ko lang na umaga, sumabog ka agad yung tali. Sumunod na linggo noon. O, abangan nyo yung coronavirus. O, Lunes na yun, lumitaw ka agad. Hindi ba? O, ano sinabi ko noong nakaraan? Abangan nyo, 2021, grabe yung kapigatian, grabe yung kahirapan. O, tingnan nyo, nangyari hindi? Nangyayari. Ayan, saksi si Brother Jess. Kasi yan ang laging nakakarinig pag nag-usap kami. O. Pero ano ang sabi ko? Huwag kayong mag-alala. Kasama natin ang Diyos, di tayo pababayaan. So, saan kayo makikita? Nag-lockdown ng 2 taon. Pero apektado ba yung church? Oh, alam nyo ba na kung wala akong faith kay Lord, kung hindi ko tinayuan, lockdown itong church na ito. Lockdown kasi may mga simptoma ng COVID eh. O sabi ko, huwag kayong magpa-swab test, huwag kayong magpa-hospital, dito lang kayo. O, tingnan nyo. Eh, lumabas lahat, magaling eh. O, hindi pa. Pero kung sa iba yun, ay, patay na, lockdown na tayo, maniwala kayo. Minsan nga may huwag ka na pastor ay itataya ko buhay ko dyan, dangal ko dyan. Kasi tuturo ako na ang Diyos ay Diyos ng himala, Diyos ay makapangyarihan. Tapos matakot tayo sa COVID. Ang inaabangan ko yung atake ng spirit of death eh. At doon ko siya banggain, doon ko siya hulihin eh. Para palayasin eh. At yan, oras na lumayas yan. O tapos na ang laban. Ay bakit ganon? Eh nangyari sa akin eh. Eh hindi nila ako napatay. Oo, hindi nila ako napatay eh. Alam ba, pastora, kinuyog ako ng mga mangkukulam, mambabarang, mga satanista, mga demonyo na mga na-encounter nating napakarami. Pinagkaisaan ako eh. Pero sa totoo lang, nasabi ko dahil dun sa hirap din, Lord, sabi ko, kung tapos na yung mission ko, uwi na ako dyan. Pauwiin mo na ako. Kaya nga, sabi ko sa mga, yakapin nyo na ako. O, nagpapayakap na ako sa kanila. At least, pag kinuha ako ni Lord, wala kayong regrets. Hindi nyo nasabi na hindi nyo ako mahal. Sabi, Pidjong, yakapin mo ako. Tal, bakla ka naman eh. Di ba, ikaw yung sinabihan ko, di ba? Oh. Tapos, nung time na parang, life and death ang situation. Nakaganon ako eh. Oy, palagiran niyo ako. Kumanta kayo, worship. Worship sila. Nakaganon lang ako. Kasi ginaya ko doon sa Acts chapter 14, wag na. Nung batuin si Pablo na halos ang ikamatay niya, pinaligiran siya ng mga alagad eh. Nabuhay eh. O yan, gawin niyo sa akin. O di ginawa nila. O di nabuhay ako. Dahil ako, sabi ko, mga demonyo kayo, dahil hindi nyo ako napatay, maraming patay, mabubuhay. Kaya lang, doon ipinakita ni Lord sa akin, Pastora, kahit pala may pera ka, kahit may sakyan ka na magamit mo kung saan mo gustong gamitin, wala pala. Nonsense. O halimbawa, may lahat ng pagkain na masasarap, kaya mong bilhin, hindi mo rin pala matikman. Wala din. Sabi ko kay Pastora, ako, wala rin pala. Kaya may tinuro si Lord na yung sinabi ni Apostol Pablo sa Galatians 6:14 po. Sige. Mahaba-haba pa naman yung oras eh. Mahaba-haba. Interesado ba kaya ang tagapakinig natin? Hindi ko kayo mabati kasi marami. Bahala na si Lord sa inyo mga kapatid. No? Ano ang sabi? Mababaw na salin na lang. Wag nawang Huwag nawang mangyari sa akin ang gayon.
Ang krus lamang ng ating Panginoong Kristo ang siya kong ipinagmamapuri, Oh. sapagkat sa pamamagitan ng kanyang krus, ang sanlibutan ay patay na para sa akin, at ako'y patay na para sa sanlibutan. Yun. Yung dead to the world ka, ganyan po nangyari sa akin eh. Nawala na ako ng interest ko, anong yaman, kung meron, okay, gamitin natin. Pero yung pag-interesan ko pa yung mga bagay sa hindi na eh. Nawala na eh. Kasi useless eh. Lahat na maaaring i-alok, inalok ng mundo na sa akin, no? Nandyan nga, paano yan? Di mo na magamit, di mo naman matikman. Ano silbi? Sabi ko, Lord, mula ngayon, ikaw na lang ang akin. Hindi na ako mangangarap. Ang pangarap ko, yung mission ko na ipagawa mo, okay, go. Yan ako. Ngayon, anong oras na pwede mo akong kunin? Di babay na lang sa inyo. See you in heaven na lang tayo. Total, saksi naman kayo. Pinakita ng Diyos sa inyo kung gaano kaganda yung aking kwarto doon. Oh. Hindi ba? Pagkatapos nandun ako, asamin ko pang bumalik. Wag na. Bahala na kayo sa buhay nyo. Kaya nga, ang sabi ng Biblia talaga, sige nga, so, ang sanlibutan kay Paul patay na at siya, patay na rin sanlibutan. Kasi, alam mo si Satanas sabi niya, pag ako'y sinamba mo, lahat yan, ibibigay ko sa iyo. Sabi ng Panginoon, bihira ka. Yung sanlibutan, mapaparam. Ako galing sa langit, alokin mo ako ng mga bagay sa mundo. Sira ulo. Kaya nga si Apostol Pablo nandalin sa langit sa third heaven. Ano gusto niya? Ay Lord, pinakamaganda dyan mamatay na ako kasi lalong mabuti. Gayon pa man. Kung ako'y buhay, makakatulong pa. Sige, bahala na. Hindi ko na alam kung ano yung gusto ko. Bahala na kayo. Pero nung sinabi niya na, yung sa 2 Timothy, chapter 4, sige, verse 6, 7, 8, tingnan ninyo, anong sinabi niya? Ako'y iaalay na. Dumating na ang oras na pagpanaw ko sa buhay na ito. Yun na yun eh. Sinabi niya na eh. Nung sinabi niya, dumating ng oras ng pagpanaw ko sa buhay na ito, alam niya na, tapos na mission niya eh. Ano kasunod? Puspusan akong lumaban sa paligsahan. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin. Nanatili akong tapat sa pananampalataya. 8. Kakamtan ko na ang korona ng pagtatagumpay. At sa araw na iyon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom ang magpuputong sa akin ng korona. Hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa muli niyang pagparito. Hindi ba doon? Nakita niyo na, nakaupo na ako doon. Nilagyan ako, pastora. Bigyan mo si pastora ng ng mic para malaman nila. Amen. Malaki po ang bahay ni Pastor doon sa langit. Yari sa ginto. Malaki. Hindi siya yung pangkaraniwang kwarto. Meron ding trono doon si Pastor. Maganda. Yari sa ginto din. Tapos umupo siya doon. Nilagyan siya ng Panginoon ng koronang gold. Kaya si Pastor, hindi lang may bahay doon sa langit, hindi lang may mansion. Meron pa siyang trono at saka koronang ginto. Yun, nakita nila yun. Isipin nyo na. Ano pa pangarapin ko sa mundo? Anumang oras, mamatay ako. Anumang oras, magra-rapture. Kaya mga kapatid, kung gusto nyo na talagang magtagumpay laban kay Satanas, yung wala ka na dito sa mundo. Ang mundo, wala ka na ring attachment. Hanggat mayroon ka pang attachment sa mundong ito, may access pa ang demonyo. Kasi natatakot ka mawalan, matatakot ka magutom, tatakot ka maghihirap. Kaya dahil dun sa takot na yon, naging bukas pinto kay Satanas. Kaya pag nalungkot, ano sabi ng Lord kay Gwen? Kailangan daw laging masaya tayo. Dahil pag malungkot, kukubabawan tayo ni Satanas. Nung araw, di ba, ako nagagalit pag may nakasimalmal, di ba? Pero wala akong explanation. Ang explanation ko lang, ang pusong masiyahin, gamot sa buong katawan. Yung nabasa natin ng Kawikaan 17:22. Tama? Ang isip na tiwasay, nagpapahaba ng buhay. Ang pusong malulungkutin, unti-unting namamatay.
14.30 din ng Kawikaan at 17.22. Tama? Yun lang explanation ko. Na-explain ko kung bakit ang mga internal organs pag masaya, masaya din silang gumaganap ng tungkulin. Pag malungkot, ang isang tao pag malungkot, ang titirahin baga. Pag problemado, tiyan. Pag may takot, yung kidney. Pag puro galit, atay. So nakaka-apekto sa internal organs natin yung every emotion natin. It can affect our internal organs. Kaya si Ate Gina, nakapasok ang demonyo sa'yo. Alam mo kung saan? Tanungin mo ako. Nagduda ka eh. Tiningnan mo yung kapitbahay mo, maraming namimili. Ikaw, konti. Tapos nagbisalita pa siya, tapat naman daw siya sa tithes. Nalungkot siya. Doon pumasok ang demonyo sa buhay mo. Dapat yun hindi ganun. Dapat doon mo masubok yung katapatan mo sa tithes. Wala pa nga, inunahan mo na si Lord. O, ano nangyari sa'yo? O, yung lungkot na yan, yun ang muntik na pumatay sa'yo. Totoo yun. Dapat nun magdiwang ka. Wow, Lord, dito natin masusubok yung pangako mo. Sinabi ko na sa'yo noon, maganda lang tingnan, pero kulang pang panghulog sa utang nila yon. Hindi mo na naman pinakinggan yung salita ko eh. Ikaw wala kang utang eh. Kami maraming utang lagi sa'yo. Malakas kami kumain. O hindi, tanungin mo, may utang ka ba? Wala naman ah. Sila'y malaking tindahan, puro utang yun. Natataranta yun pag konti yung kanilang benta. Gaano man karami benta nila, kulang pa panghulog sa utang. Ikaw kahit konti, wala namang inuhulugan. Manatitikman mo. Tapos, pumasok ang buisit na demonyo nito. Nagduda ka, patay ka. Doon nakapasok yan. Dapat doon doon mo masubok si Lord eh. Doon sa katapatan mo sa tithes eh. Hindi mo pa nga nagamit, hindi mo pa nga alam kung ano gagawin ng Lord na ganti sa katapatan mo. Nalungkot ka na dahil maraming bumibili sa'yo, konti. Patay. Kaya sa susunod, pag ginawa mo pa yan, hindi ka nakinig sa akin, kunin mo na Lord yan. Ihahatid na kita. Gusto mo ba yan? Kailangan makinig ka sa akin. Sabi nga ng Lord, Ate Tess, ulitin mo ulit. Hindi pa mamamatay eh. Hindi ka pa mamamatay kasi wala kaming mautangan. Yun, nakita mo na. Kasi nga naman, minsan, pag may okasyon, minsan naabot ng 12,000 yung utang natin, 10,000, 8. Pala na pag kami mga gawain talagang sunod-sunod na gawain, talagang ang pag-asa namin kay Gina. Kaya yung mga ampun ko na yun eh. Hindi nag-aalala, Brother Jess. Pag inutom takbo kay Ate Gina. Mag-usap-usap yun kung ano yung gusto nila. Di open eh. Paano ngayon kung wala ka? Isang tatakbo yan. Ayun, doon, mangangayayat yan. Kaya nga ano lang yun, test of your faith lang yun natin, Gina. Don't worry, be happy. Pag gusto mo sumaya, tawagin mo si Donna, pasayawin mo. Ako nung sabi nga ni Brother Jess, kailangan lang pala, Pastor, dapat talaga sumaya eh. Oo nga naman, ano? Hoy, Donna, sayawan mo ako sa harapan ko. Marjorie, halika. Habang sumasayaw si Donna, tumawa ka. Tawang mangkukulam. Kanina, natawa din po si Gina. Sinayawan lang ni Donna. Natawa rin si Gina. Marjorie, hindi ka yata tumawa. Nako, nasaan? Nako. Tingnan nyo kung gaano kabuti si Lord. Kung isipin natin itong bata, kasi nung pumunta tayo sa kanila, sakit sa ulo ng magulang eh. Lahat yung mga magkapatid, sakit sa ulo, mga batugan. Oo, matigas ang ulo, di hirap na hirap ang loob ni Brother Ronald. Sabi ni Brother Jess, dalhin mo sa church yan. Yung problema mo, malulutas. Di sinikap naman, dinala. Nakitaan ni Joy ng katangian. So maraming kabataan napili siya kasi kahit daw hindi mo na utusan, talagang kumikilos. Oo, hindi na yung dipokpok. So natuwa si Joy. Kaya kasama si Shaina.
So, kayong dalawa napili ko. Ali kayo. Ang purpose lang naman, kasi masipag nga sila. Abay, sukat ba ninyong akalain dasiir pa pala? Nakikita niya yung rapture, pati yung butas doon sa langit na dadaanan natin? Pati yung mga anghel na napakabilis kumilos? Akala ko naman siya ang sadya lang dito, si Pityong Hindi kasi naalala mo ba yun, naglakad tayo. Sino ba kasama namin? Si Kainet. Kinorner ko Talaga bang mahal mo si Pityong? Opo, pastor Sabi ko. Oo nga. Sabi ko, ako bahala. Pag hindi ka ibigin, ititiwalag ko na. Hindi ba, Joy, nung tayo dumalaw, Joy, bumaba tayo sa kanila, di ba? O, tinanong ko rin, di ba? Ano yung tanong ko? Kay Shaina. Anong juwa? Mahal mo ba talaga si Pidyong? Ano sagot sa atin? Oh, nakita mo, Pidyong? Kaya alam mo, Pidyong, pag-aralan mo, Pidyong. Dahil ikaw ay patungo sa pagpapastor, ngayon pa lang, yun ibinigay na yung taga-kita. Oh, kung sensitive siya ibinigay na. Alam nyo, ito kaya sabi ko, Lord, iba yung mga taong ibinigay mo sa akin Oh, kaya nga minsan biniro ko, Ging, ikaw ang kanang kamay ko. Si Kaina, ikaw yung kaliwa. May mga assistant sila doon pila-pila. Oo, sabi ko, imagine ninyo. Ngayon yung apo ko, 2 taon. Nakakakita na rin ng demonyo. Kaya pag nilaro dati ng duwende yun, ng demonyo, nilalagnat Sabi ko, Apong, pag nakita mo, sabi mo, lumayas sa pangalan ni Jesus. Nakakausap niya Ikaw ay kapangit. Hindi ka ligo. 2 taon pa lang si Mia. Oo, kinakausap. Yung tagapag-alaga, natatakot. Uy, sabi niya, Ate J, sino ba kausap ng anak mo? Nung nagigising alas 2, kinakausap kasi sinabi ko, Apo, huwag ka matakot Pagpunta ko doon, palalayasin natin mga yan. Di siya. Ay, sabi Lolo, layas. Pangit ka, hindi ka ligo. Sabi. Oo. Sabi ko, Lord, tingnan mo, yung apo ko nadagdagan, taga-kita na rin. Paano ngayon halimbawa, hindi sa pagyayabang, paano makapag-penetrate ang demonyo sa atin? Kahit saan siya sumuong nakikita galaw niya. Kaya napakapalad natin, mga kapatid. No? Napakapalad natin. Talagang loaded. Alam nyo, kung napagsama-sama natin yung mga, alimbawa, si Bekbek, si Joanne, yung anak ni Kuya Manny, yung mga ito pa, no? Kung si Camille sana na anak ni engineer, matindi yun. Kaya lang si Pastora dati, siya yung rene. Ang problema, naging busy siya sa kanyang master teacher. Wala tayong magawa. Tingnan nyo, maraming ipinalit. Nung dumating si Pastora Joby, sila Sister Rose, at saka sikat. Si Cyrus, matindi din. Si Joy. Kahit si Donna, alam niyo mga kapatid, bigyan ng mic si Donna. Donna, sabihin mo yung totoo, Yung totoo. Noon tayo po ang sabi ko sa inyo nung umaga, dadalhin ko kayo sa langit. Kaya tayo ng langit, tingnan ninyo kung gaano kagandang langit. So nakita talaga ni Donna din na tayo ay umaakyat. Siya daw naiwan. Donna, sabihin mo yung totoo. Ito yung bida ni Donna. Ito. Ano daw po yun kasi noong una po, nakapost daw po yung langit. Tapos po, nauna daw po kayo doon, nauna po kayo. Matabi daw po kayo doon sa kay Jesus po, nakaupo po, tapos naka-white po kayo. Tapos po, nung tinawag nyo po sila, nakakano po yung kamay nyo. Isa-isa na po sila nagkakayatan. Nung pagdating na po sa akin, nung panahon na po ako, sinarado po bigla yung pinto. Sinarado po yung pinto, tapos na ano na po ako. Pero nakakano po yung kamay ko, nakataas po. Hindi ka nakapasok. Hindi po nakapasok.
Kahit charge passenger, hindi ka nakaano? Hindi, kasi ganito yon. Totoo yun. Kita niya eh. Kaya lang, kasi yung time na yon, naglalaban ng mga damit namin. Hindi So- po, Pastor. Meron daw po sinabi po kasi si Jesus sa akin. Ah? Meron po sinabi si Lord sa akin na Ano sabi? tao daw po ang kailangan lapitan pa. May? Ay, oo. May tao pa na dapat lapitan. Nanay mo yun. Opo, totoo po yun, nanay ko. Oh. Kaya pag nakita mo, patawarin mo na. Oo. O, tingnan. Naririnig din niya tinig eh. Eh kasi sa Biblia, mamimili siya. Oo. Oo. Kasi pag nagpatotoo, Sister Donna, mga kapatid, mag-iiyakan kayo. Pero wag kang mag-alala, nandiyan naman si Dong. Dong! At saka Donna, wag kang mag-alala. Love na love kita. Malaki ang utang na loob namin sa iyo. Mawala man ako, biniling kita kay Gwen. Sabi ko, anak ha, alagaan mo yung ninang mo. Kahit na lang hinaharot ka ng ganon, tanong mo kay Joy, pag wala ka, hinahanap ka rin. Joy, tama, hindi. Halimbawa, matagal na hindi nakabalik si Donna. Nalulungkot si Gwen, nahanap yan. Kasi mula pa lang dun sa loob pa lang siya eh. Si Pastora, Oo. Talagang siya na yung kasama. Kaya, kaya, I love you, Donna. At saka matindihan, Pastora. Bawa, may problema, hindi ako makatulog, o may sakit. Kahit magdamag na hilutin ako. Binabantayan ako eh. Kaya kahit ganyan yan. Kaya pag-aralan niyo po, ang galing ni Lord. Lahat ng mga tao na ibinigay sa akin, may kanya-kanyang gampanin. Kailangan ko lang discoverin kung saan sila lapat. Pero lahat kayo, maniwala kayo. Sister Rose naman, pag may pera yan, walang reservation yan. Hindi mo masubukan sa pera yan. Lahat naman, hindi naman mga mukhang pera kasi mga to eh. Bigyan mo ng pera, wala namang masasabi. Hindi mo man bigyan, parehas din. Makukonsensya ka na lang, hindi mo bigyan eh. Pero never ako nakitaan sila na bago yung mood dahil hindi mo nabigyan. Hindi eh. Parehas. Kaya kaya purihin ng Panginoon. Talagang grabe si Lord. Okay? So, babalik tayo sa ating pinag-uusapan. Lahat ng maaring malaman natin tungkol kay Lord, maliwanag na ipapahayag niya. So, ipapahayag niya ito sa pamagitan ng kanyang tagakita. Okay. Tingnan ninyo sa Unang Hari. Unang Hari, chapter 20. Okay. Dito kasi, lulusubin ni Ben-Hadad ang Israel. Doon sa verse 13, ano sabi? Ano sabi doon? Dumating noon ang isang propeta at sinabi kay Akab na hari ng Israel, ipinasasabi ni Yahweh, nakikita mo ang katakot-takot na kawal na iyan. Ngunit sinasabi ko sa iyo, sa araw ring ito, papagtagumpayin kita laban sa kanila. At makikita mong ako nga si Yahweh. So, natakot siya dyan dahil ilang hari kasama ni Ben-Hadad dyan eh. Kaya katakot-takot na sundalo yung nakaabang sa kanila. Dumating ang lingkod ng Diyos. Nakita mo ba yung katakot-takot na kawal? Sabi ng lingkod ng Diyos, huwag ka mag-alala. Sabi ng Lord, pagtatagumpayin ka. Nagtanong si Akab, paano? Sa magitan ng mga kabataan. Yan, magandang topic din yan, yung kabataan. Sige, 14. Nagtanong siya kung paano eh. Sige. Sa paanong paraan? Tanong ni Akab. At sumagot ng propeta sa pamamagitan ng mga kabataang kawal na nasa ilalim ng mga punong lalawigan. Kabataang kawal eh. Kaya ako rin nagtagumpay dahil dito sa mga kabataang kawal ni Lord eh. Amen. Na hindi pangkaraniwan eh. Amen.
Sabi ko nga kay si Kaina, yung gift of healing, isaling ko sa'yo. Pwede na yan. Pwede na mag-ano. Hindi ko pa nako-corner si ano eh. Kay Pastora, meron ka na eh. Pwede isalin eh. Pwede isalin. Ngayon yung tagakita natin, nakaligtaan natin yung sa unang Korinto 12. Kaya mo na, nandun na yun. Basta mahalaga, yung nakakakilala kung anong klaseng espiritu. Nandun tayo. Nandun kayo doon sa Bagong Tipan. Isa pa mamaya, babanggitin ko rin yan. Yan, si Ate Tess, tagakita to eh. Ngayon, ang sabi dito, sa pamagitan ng mga kabataan. Kaya sa May 5 ba yun, Joy? Yung inyong leadership, yung mga kabataan. O, sige. Pray tayo ng panggastos. Bali, 2 araw yun. Pakainin natin yung mga batang yan. Okay, sige. O, ngayon, nagtagumpay sila dyan. Lumusob na ulit. Lumusob ulit. Sa verse 23, tingnan natin. Yan. Pinayuhan din ng kanyang mga ministro ang hari ng Syria. Diyos ng kabundukan ng kanilang Diyos, wika nila. Kaya tayo natalo. Ngunit labanan natin sila sa kapatagan na tiyak na manatalo sila. Sige, tuloy mo. Ganito po ang inyong gawin. Alisin ninyo sa kanilang tungkulin sa hukbo ang mga haring kasama ninyo at palitan ninyo ng mga punong kawal. Sige. Bumuo kayo ng isang hukbong sinlaki ng dati na may ganon ding dami ng kabayo at karuhay. Sa kapatagan natin sila labanan at tiyak na tayo magtatagumpay. Nakinig ang hari sa kanilang payo at gayon nga ang ginawa. Eto, tingnan ninyo. Paglipat ng taon, tinipon ni Ben-Hadad ang hukbo ng Syria at nagtungo sa Afek upang lusubin ang Israel. Sige. Nagtipon-tipon din naman ng mga mandirigma ng Israel at sinalubong ang kalaban. Nagdalawang pangkat sila at nagtayo ng kampamento sa taas ng mga iyon. 62 kawan lamang ang kambing ang hukbo ng Israel, samantalang halos matakluban ng hukbo ng Syria ang puok na iyon. Yun, nakita nyo. Tingnan nyo. Verse 28, tingnan nyo na naman kung sino sumingit. Lumapit uli sa hari ng Israel ang lingkod ng Diyos at sinabi sa kanya, ito ang pinasasabi ni Yahweh, sapagkat sinabi ng mga taga-Syria na ako ay Diyos ng kabundukan at hindi Diyos ng kapatagan, ipalulupig ko sa iyo ang hukbong iyan sa kabila ng kanilang dami at lakas. Makikita ninyo ngayon na ako nga si Yahweh. Nakita nyo? Pag ang hari lang humarap, matataranta sa dami ng kalaban. Pero may lingkod talaga ng Diyos na nakakita. Wala naman yung lingkod ng Diyos na yan. Sinasabi Diyos ng kapatagan. Hindi daw Diyos ng kabundukan. Natalo tayo doon kasi Diyos nila, Diyos ng kapatagan. Labanan natin. Sinabi ng lingkod ng Diyos sa hari. Dahil sinabi niya na ang Diyos ay Diyos daw ng kabundukan, di kapatagan. Ipapalupig ko pa rin. Talo ulit. Paano nila nalalaman? Paano ka magtagumpay? Kapag ang isang hari, mayroong tagakitang ganun. Pinaplano pala ng kalaban, sinasabi na niya kung ano dapat gawin. Obra ba naman sila dyan sa tagakita? Di ba? Isa pang pangyayari, 2 Kings, chapter 6. Pagkatapos palutangin yung palakol. Sige. Minsan lumapit kay Eliseo. Hindi na. Sige, lundagan mo na yan. Sige pa. Ito na, yan. Minsan, Sige. binalik ni Haring Aram ng Syria na digmain ang Israel. Tinipon niya ang kanyang mga tauhan at inilahad ang kanyang balak. Itinuro niya kung saan-saan sila sasalakay. Ngunit ipinabatid ito ni Eliseo kay Haring Joram. Sinabi niya, pabantayan ninyong mabuti ang gayot ganitong lugar pagkat sasalakay roon ang mga taga-Syria. Nakita nyo? Yan, pinaplano ng kalaban. Plano pa lang. Alam na ng propetang tagakita eh. Doon sila dadaan. Bantayan ninyo yan. Doon. Tingnan nyo. So ano nangyari doon? At pinabantayan niya ni Haring Joram ang mga lugar na sinabi ni Eliseo. Maraming beses na sinabi sa kanya ni Eliseo tungkol sa balak na pagsalakay ng mga taga-Syria. At lahat ng lugar na sabihin sa kanya ay pinadadalhan ng mga kawal. Nakita nyo?
So kung ang hari lang dyan ni si Joram, talo yun. Madidemoralize yun. Hindi rin niya alam paano labanan ng kalaban. Pero dahil mayroong propeta, mayroong tagakita na alam kung ano plano ng kalaban, pinababatid sa hari. O, edi, baliwala, kahit konti sila. Ikaw ba naman, kumpul-kumpul daan, di hagisan mo ng dinamit at granada, patay lahat yun. Wala silang kamalay-malay eh. Akala nila wala yung kalaban doon, pinabantayan na pala. Kaya mga kapatid, kung alam lang ng mga Kristiyano, mga lingkod ng Diyos kung ano magagawa ng desir, ng tagakita. Ako, aminin ko sa iyo sa hindi, nagtagumpay ang ministeryo natang ni Lord dahil sa mga tagakita. Alam ko kung sino kalaban ko. Alam ko paano talunin ang kalaban. Itinuturo ng Lord sa kanila eh. O pastor, may spirit of death, may gante, may kapre, may tikbalang, may laman lupa, may maligno. O mayroong gumagawa, pastor. Di ba kagabi? Yung kay Sister Gina, yung babae na mahaba buhok ang may gawa. Kung nakita niyo yung likod nun, ano kayo eh. Grabe yung mga, ano dun, sa likod ng, ni Ate Gina eh. Oo. Grabe. O nakita ninyo yung kung sino gumawa. O ano nangyari doon sa gumawa. Di ba nakita nyo sumabog yung botilyan niya? Ano pa? Kayo. Ano nakita nyo kagabi? Yung akin po kasi nakita ko po yung witchcraft po talaga nagpapahirap po sa kanya. Tapos nawala po yung witchcraft. Tapos meron din pong mga ibon po siya na nagpapabigat din po sa kanya. Pero nawala na po. Oh, nakita nyo? So, paano natin malalaman? Halimbawa, ikaw, demonyo ka, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Anong klaseng demonyo? Marami kami. Wala. Kung ma-identify ko, ipinpoint ko siya eh. Ikaw, demonyo ka na may gawa. Ikaw, babaeng kuba. O ikaw man kukulam. Alam kita, kilala kita, alam ko na. Baga sa nakita na, iwanan mo siya sa pangalan ni Jesus. O ano nangyari? Natatarantay man kukulam eh. Pag matigas ang ulo, binabalik natin sa kanya. Di ba, Pastor Joby, ilang beses mo nakita na, sige, ibida mo para Yung kagabi po na, ano pangalan, Pastor? Gina. Si Ate Gina, lahat po nung sinabi po nung taga-kita, totoo daw po pala na nangyayari po sa kanya yon. Ang pinakamatindi po na nagpahirap sa kanya yung mangkukulam. Babaeng mahababok na may hawak na botelya sa katelang itim na ipinalipad sa kanya. Ayun. Tapos po yung, Pastor, nung pinag-pray nyo na kinas out na po yung mga bad spirit, meron pong kadena na kinalag sa paan niya. Kadenang kulay, Pastor yung parang stainless na kadena na matigas. Nakalag sa kanya po yun. Tapos pala, pinipigilan siya ng demonyo na tumungo sa church, sumamba. Nakalag po yun. Tapos nung, yung suddenly po, yung kaliskis na sa buong katawan niya, nalaglag po lahat. Tapos po, iyak ng iyak yung si Ate Gina. Tapos, nag-chat na po sa inyo na umukay na po siya, di po ba? Gumaling po, nagpasalamat na po, gumaling siya, nakalaya doon sa, naggapos po ng demonyo. Talagang, ako po talaga mismo yung magpapatunay po sa inyo na yung dasir po talaga, totoo po. Totoo po, kasi po nagmamanifest din po doon sa, nagko-confirm po doon sa mismong tao na nakaranas po ng pagpapahirap. Amen. Na pinalaya po ng Panginoon. Kaya tama po yung sabi po ni Pastor, ang sikreto po ng tagumpay na nakikita na po ng tagakita at kilala po yung kalaban. Kasi mahirap po yung tumira ka ng tumira, hindi mo kilala yung kalaban mo, para ang namamana sa dilim. Walang katiyakan. Tama. Ngayon, para po talaga magtagumpay, matalo mo yung kalaban mo para makapenetrate ka, para magtagumpay ka dun sa larangan ng labanan ng ministeryo ng Panginoon. Kasi marami pong mga Christian churches, kaya wala pong tagumpay, wala papaunti, hindi po paparami. Hindi po nila kilala kalaban po nila.
akala nila lahat ng bagay na nagaganap, normal lang po. Pero hindi po ganon. Meron po talagang kalaban. Opo. Amen, amen. So, parang doktor, ganito yan. Bakit yung mga malalaking hospital, kompleto ng aparato? Bakit? Kasi, lahat ng pasyente na ipapasok dyan, may aparato silang itatapat para malaman nila kung ano talaga sakit. So, may mga instruments. Nung araw, todo echo. Di ba? May pang-endoscopy. May x-ray, ultrasound, MRI. Ano pa ba yung mga aparato na pang-dialysis ngayon? Pang ano pa ba? Marami. Na instrument. Sa ENT, di ba? Eye, ear, nose, saka throat. Mayroon din silang aparato. So, bakit may mga aparato? Para alam nila kung paano lapatan ng gamot yung pasyente. So tayo naman, dahil ito'y hospital ng mga taong may sakit sa spiritual, dapat may aparato din tayo, may instruments din tayo. Para pag nilapat natin gamot, tingnan nyo, ang bilis nilang gumaling. Kasi kitang-kita ng mga instruments ng Lord eh. Kaya yun po yung advantahin natin. Nakikita, nakikilala, nalalaman natin kung ano ginagawa ng kalaban. Paano? Sa pamagitan ng tagakita. Kaya nga tagakita, pinakikita sa kanila. Katulad nito, di ba? Bakit nagtagumpay ang hari ng Israel? Bakit di matalo-talo ang Israel? Sila David. Kasi may tagakita sila eh. Kung walang tagakita, kay liit na kung sandali lang sila tirisin. Sandali lang. Kaya nga natuto silang lumaban eh, kahit konti lang sila, hirap talunin. Abay, alam mo naman ang isa sa kanila, pwedeng talunin 20. Yung isa naman ay 100. Yung isa 1,000. Yung isa ay 5,000. Kasi Haring David ang katumbas niya 10,000 paano mo matatalo nga naman yun? Diba, tauhan ni David, sila Abisai, si Asael, mabilis pang tumakbo sa usa. Paano mo naman maabutan yun? Kaya matitindi yung mga At saka yung gustong-gusto ko sa kanila, napapasok nila yung teritoryo ng kalaban na hindi alam ng kalaban. Yun ngayon ang intelligence ng Israel, yung Mossad. Ay, pag naplano ka nun, huwag mo sabihin kahit saan yung sulok ng mundo. Grabe yung mga yan. Grabe yung na yan. Kamu na. Ano ka to? Dali lang ate. So, ganun po kagaling ang Israel. Tayo maliit lang, pero ganun naman kagaling. Para tayong Israel, hirap din talunin. Pinaplano pa lang ng kalaban eh. Alam na natin. At ang matindi dyan, pag nagsalita, oy mga anak ko yan, huwag niyong pakialaman. Toda sila ngayon doon. Kaya nga, patuloy natin ang worship. Kayo po, mga kapatid, sumabay kayo. May pagsamba kami ng 6. Worship lang yun. Walang hingi. 3:00 ng hapon, tsaka mamayang 9:00. No. Ganun po napakasarap eh. Dati, di ba, napapagod pa tayo sa kare-rebuke sa pangalan ni Jesus. Ganito. Naubos na yung boses natin. Samantalang, nakaupo ka lang pala, worship lang kailangan mo. Nireveal ni Lord sa akin yan nung nag-post ako sa Facebook. It is the Lord's battle. The battle is not mine, but it is the Lord's battle. So, inireveal ni Lord, paano nga naman siya makipagdigma? Na siya mismo lalaban. Kapag ginawa lang natin, sumamba lang tayo sa Kanya. So, habang sumasamba tayo sa Kanya, mga kapatid, siya naman ang nakikialam ng para sa atin. No. So, grabe ang ginagawa ng Lord. So, ngayon, lahat ng maaari nating malaman patungkol sa Kanya, inireveal na. Pinakita na yung mga nandoon sa impyerno. Ano ba ginagawa ng mga tao doon sa impyerno? Nakita na. Gaano kagandang langit. Dati si Gwen nagtanong pa, gaano ba kagandang langit? Mas maganda pa dito sa lupa.
Sabi ko, anak, naku, higit pa. Nung makarating siya Oh, ano anak, gaano kaganda? Hindi ko po kayang ipaliwanag, Papa Hindi kayang ipaliwanag kung gaano kaganda. Yung salita ng bata na yun, nakasulat, unang Korinto 2:9. Hindi pa sumagi sa isip, sa salita ng tao kung gaano kaganda inihanda ng Diyos. Isipin mo. Naririnig niya. Sabi ko, Lord, ang galing. Purihin ng Panginoon. So mga kapatid, nawa ay makiisa kayo sa pagsamba natin kay Lord. Excited na ako sa linggo. No? Sa linggo, ano daw gagawin ni Lord? Nakita no? Grabe din to si Bilog ano? Na may mga anghel na susuguin si Lord na may daladalang yung mga bawat kahilingan nila. Matindi Excited na ako doon. Purihin ng Panginoon. Sige. So, diyan lang muna tayo magtatapos mga kapatid. So, bibigyan ko lang kayo ng ilang talata pa sa Bagong Tipan na mayroong tagakita. Sa Luke chapter 10 verse 18. Boy, sige. Tingnan ninyo. Tingnan nyo kung sino tagakita dyan. At sinabi niya sa kanila. Sinabi ni Jesus. At sinabi ni Jesus sa kanila, nakita ko si Satanas na nahulog na gaya ng lintik mula sa langit. Sino nakakita? Jesus. Si Jesus? Nakakita. Dito kakita. Nakita niya Sabi na iba, bakit mga anghel? Dati may nagreklamo sa bakit puro mga demonyo nakikita nyo? Abang ngayon makikita yung mga anghel, bakit naman puro mga anghel? Abay, ano bang klaseng tao ito? Ano gusto nyo makita namin? Ngayon, nakita na namin si Lord. Magdududa na naman kayo. John 1:51. Tingnan nyo kung sino yung mga makikita natin. Yun nangyari kay Jacob sa Genesis 28. Nangyari din naman ngayon Ano sabi? At sinabi niya sa kanya. Sinabi ni Jesus. Sige. At sinabi ni Jesus sa kanya, katotohanan sinasabi ko sa iyo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos na nagmamanhik manaog sa ulunan ng anak ng tao. Di makikita mo bukas ang langit. May mga anghel. Kayo, ang dami nyo nakitang anghel. May anghel na pag nag-worship tayo, nag-worship din sila. May mga anghel na umakyat sa langit. Bakit? Nung sunduin tayo at dinala doon. May anghel na bumababa. So, akyat manaog ano pa kailangan nyo? Nakasulat. Katang matindi si Apostol Pablo, talagang nakipagbuno kay Satanas. Sa halimaw. Unang Korinto 15:32. Malalim na salin po. Kabisado mo na, Dieter, yung yung there is none like you. Ganda talaga, ganda ako sa kanta na yun. Grabe yung anointing nung kanta na yun. Ano sabi? Kung ako'y nakipagbaka sa Efeso laban sa mga ganid. Laban sa mga ganid. Beast at Ephesus. Talagang si Paul hindi nang nakita. Nakipagbuno, nakipagbaka talaga siya. Actual na labanan nila. Ang Panginoon din, actual na naglaban sila sa 40 days pa nga, 40 nights Tama? Ngayon, nakita ng Panginoon na si Satanas nahulog sa langit parang lintik. Di kakita. Kaya nga, ang sabi doon, tingnan ninyong mabuti 1 John 1:3. Ilan lang yun po yun? Ilan lang? Sige. Yaong aming nakita at narinig ay siya rin naming binabalita sa inyo upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. Oo, at tayo ay may pakikisama sa Ama at sa kanyang anak na si Jesucristo. Sa mababaw na salin, ano sabi? Ipinahayag nga namin sa inyo ang aming nakita at narinig. Yun. Nakita nyo kung ano nakita ng mga apostoles, narinig, yun ay ipinahayag nila. Ano nakita nila? Abay, nung makita nila si Lord, nagbagong anyo Sabi ng Lord, wag nyo muna ipagsabi kung sino ko. Kaya nung makiat na si Lord, ipagsabi nyo na.
Kung ano nakita nyo at narinig, o siya yung ituro. Ako, ganun lang ako pag nagturo. Kung ano nakita ko, kasi tagakita ko salita ng Diyos, tinuturo ko sa tao. O, di nakanganga sila, hindi nila nakita yung nakita ko. Yung narinig ko, hindi nila narinig. Noong una, nung magturo ako dun sa mga pastor sa Kalapan, dun sa, sa Max, di ba? Nabagsakan yung kuko ko ng pinto noon sa naku, di nasira yung kuko, napakasakit. Di nakatsinelas lang ako. Hindi ako pwede magsapatos Naku, pag tiningnan ka ng mga doktor ng philosophy, doktor ng theology, mga masteral, pag tiningnan, ano kaya tuturo nito? Oh, di ba naalala mo, Brother Jason? Oh, ano nangyari? Magturo ako, walang kundi ko, nakanganga lahat Hindi nila alam Hindi nila alam kasi, tagakita ako sa salita. Yun ang gift na ibinigay sa akin. The seer to the Word of God. Kaya purihin ng Panginoon, thank you so much, Lord. At, Pastora Joby, minsan kasi hindi nyo nakikita to pero pag pinahintulot ko, nakikita. Merong kerbin, sirapin siya, ulo lang na may pakpak. Lipad lang ng lipad yan. Yun yung bumubulong sa akin ng mga talata. Oh, yun Oh. Gusto nyo makita? Ibigyan mo ng mic. Oh. Ito, mga kapatid, sinabi. Oh. Ano? Nakita ko nga po ganun. Ulo lang po siya, tapos yung buhok po niya kulay gold din po. Oh. Kulot-kulot po. Tapos may pakpak po. Oh, nakita nyo na. Sino yun? Yun nga yung bumubulong Yun yung nagdidikta ng talata sa akin. Kaya ako, basa lang ako ng basa ng Biblia kasi the Holy Spirit will remind all things. So, basa lang ako ng basa. Ngayon, i-recall niya yun. Kaya nagkadugtong-dugtong Nung magturo nga ako doon, inabot na 1,000 talata yata, yung nasaksiyan natin. Sabi, bakit hindi nagkakontrahan? Dami nun. Pagbaba nga namin, galing doon sa Puerto Galera. Pagbaba namin, pinakita nung isang nag-take note. Pero pastor, mag-500 talata na isulat ko. 3 page nung hindi lang 3 page yata Nagulat sila ako man, kung isipin po, ako, paano mo nga naman mamemorya yun? No. Yun ang sikreto ko. Bukod sa tagakita, may tagabulong. Oh, di ba? Wala tayong magawa. Gusto ni Lord Ano? Yung hindi ko din po maubos maisip no na kung paano na-rehistro sa mind po ni Pastor yung dami ng mga talata na yung nagtuturo ng walang katakot. Yung iba pa kasi, Pastor, yung mga masteral, yung mga magagaling. Katakot-takot na outline, Pastor, ang ginagawa nun Katakot-takot na sulat, outline, lahat detalyado. Si Pastor nakakapag-preach ng walang hawak at kaharap na Bible. Doon po, ngayon po alam ko na. Noon po, nahihiwagaan ako nun Sabi ko, paano kaya yun? Ngayon, Pastor, alam ko na kung ano po yung... Nakita mo na. Isa, kasi tagakita ako sa Word. Pangalawa, may sirapin, may kirubin na lumilipad. Oo, minsan halimbawa, yun lang gusto ko sabihin, ididikta niya. Ididikta niya. Sabi mo, ganitong talata. Sasabihin ko naman. Nagugulat sila na doon pala. So, yan po, unti-unti nang inilalahad ko na sa inyo yung mga sikreto ng buhay ko. Yan ay dahil sa usapan namin ng Lord na kung yung iba gustong sumikat, tumanyag, sabi ko kay Lord, Lord ako, ayaw ko. Gusto ko ikaw bida. Gusto ko ikaw bida. So mga kapatid, may mga nag-request pa rin kayo na? Meron pa rin? Marami? 4 lang. Sige. Yung kagabi, Sister Awi, pagising niya, magaling siya.
At yung nag-request na yung kanyang asawa, dinadialysis yun eh. Pero no swab test, negative yung pinost ko. Nung huli lang. Tapos yung apo ni Sister Beck, no, negative din. Oh, sino ito? Masakit ang likod, tugon sa dibdib, hirap puminga. Kapatid mo ba to? Ano? Ito'y buntis. Okay, sige. Christina David. Manganak ng normal. Gagawin mo pa kaming kamadrona dito. Okay. Si Jerry Lim, positive sa COVID. And his family, asymptomatic. Sino nag-request nito? Yung may-ari ito ng Globe na pinapasukan nila. Hindi, makialam ako dito. Baka pag namatay ito, di mawalan ng trabaho yung anak ko. Nasa bahay lang, malaki sweldo. Manager eh. Hindi bale. Si Christina Galang, hindi makatulog. Ako, madali lang yun. Pumunta ka dito, sisikmurahan kita. Tama ba yung pinagsasabi ko, Brother Jess? Oo, di ba? O iba, pag tinamaan ng suntok niya. Sabihin, nasirahan yata ng ulo yung pastor doon. Pero para makatulog, sisikmurahan. Hindi, sisikmurahan si Satanas. Oo, kasi nga, tinotortured ka eh. Ang ano dyan kasi, bubuyog dyan, demonyo na ganyong niknik, bubuyog. O kaya palaka. Yan yun eh. Sige, G tayo. Hallelujah, hallelujah. Sa puso ko, itaas
power po na lahat po ng kahilingan po nila binigay na po ni Lord. Oh, yan na ha. Oh, sino pa? Nakita ko po isang, inutusan ni Lord ilang mga angel niya. Tapos lahat po yung mga nag-prayer request at saka yung may mga sakit, sinabi ni Lord sa kanila na ipatong yung kamay nila. Kaya lahat ng gagaling na po lahat yun. Amen, amen. Ikaw, Sa akin naman po, may bumukas po na madaming bintana po. Tapos lumabas po yung napakalakas na hangin na umikot po sa mga nag-prayer request po. Na hinipo po siya para mawala na po yung mga karamdaman niya. Amen. Pastora, mamaya ka na. Pangulik. Ikaw, Marjorie? Sa akin po, may parang bilog na lumabas po sa katawan nila. Tapos meron naman po mga puting bumasok po sa kanila, magaling na po sila. Oh, yan ha. Nakita na yan. Ikaw, Kat? Ganun din po yung akin, meron pong nililis si Lord na kulay puti po na power. Tapos pumunta po din sa may mga sakit po. Yun. Oh, Tiros? Yung sa akin po, laging may tulay, faith daw po yun. Kung ang lahat daw po ay mananamba, nag-worship sa kanya, wala nang magkakasakit, wala nang magkakaproblema. At yung duyan po niya talaga andun lagi. Dinuduyan po niya tayong lahat. Amen. Oh, Pastora, it's your turn. So pag-start pa lang po na nag-worship po tayo, para tayong sipat na yung nakapenetrate sa langit na walang kahit anong umahadlang, walang kahit anong bigat. Yung paano sa sipat na gano'n na napakabilis, na nagpunta tayo nag-worship sa langit, worship ulit natin si Jesus doon sa throne na yan. Talagang yung awit mo na there is na light ko Grabe, napaka-power mo pa so grabe yun. para tayong sibat na yung naka-penetrate agad-agad na nakita ko na agad yung throne ni Lord na nandun tayo, sumasapat tayo sa throne ng Panginoon. Tapos po yung mga prayer request po, parang mga pinahid yung solusyon na binigay ng Panginoon sa kanila. Kasi natin pastor yung Christina Gala. Kilala, kinukulam siya. Ang kumukulam sa kanya, yung naninira dito sa atin. Dinadala sana siya ng Latin. Ganun. Ganun. Tingnan mo. Lord, as I lay my hand, the power of witchcraft, sira na kayo, talo na kayo. Huwag niyong pagkailaban ang mga tao na may connection sa Panginoon. May connection sa amin. The forces of heaven will come against you now. Remove every witchcraft. Lahat ng lapit, ibinabalik namin sa inyo. In Jesus' mighty name. Tumigil ka, ilalak ka na namin. In Jesus' mighty name. So grabe, hirap na inabot. Nung kinasa-out nung pinag-pray mo. Grabe, hirap na inabot. Hindi ko lang alam kung ulit pa yan. Sobrang hirap na inabot. Pagpagulong-gulong parang trumpo na tolerant na wala ng lakas. Basta nakita ko po, meron yung mga basag na parang yung glass na nabasag, na parang nilipad isa lahat sa kanya, kaya hirap-hirap siya kasi masakit. Yung mga bubog na pumama sa kanya. Ayun. Ikaw. Sa akin po nakita ko po yung sinagalan po. Yung katawan po niya nag-aapoy po. Para po siyang shield yung apoy po na yan. Tapos yung mga Latin po, tumatama po dun sa apoy pero pumabalik din po dun sa nagbibigay po. Hindi po pumapasok. Hindi maka-penetrate sa atin, magaling. Ikaw, Kat. Nakita ko lang po meron pong hagdan po, tapos may bumaba pa mga demonyo para pumunta po sa kanya. Hindi siya may pinahirapan. Siya pinahirapan pa sa Okay, sige. So, Brother Jess, ano ang masasabi mo? Hindi nung maawit tayo, talagang ang ginagawa ng lahat ng nagpupuri tayo maawit at sumasamba. Talagang ginawa niya, katulad sinabi, di ba? Sinasaway niya, ayaw niya may gumagambala sa ating pagkagpupuri. Ibig sabihin na yun talaga ang gusto niya na ginagawa natin. At pagka yung ginagawa natin, nagpupurit sumasamba tayo sa yung protection talaga, siya mismo, katulad na ginagawa niya kay Hope, di ba? Siya mismo ang nagbabatay kay Hope sa pamilya at kariyera ni Hope.
Ganun din yung ginagawa sa atin ng Panginoon. Amen, amen. So, to God be the glory. Bukas, alas 6 tayo. God bless us all. Amen, amen. Thank you, Lord.